Pakipaliwanag nga po sa amin. We understand na nagbigay po ng reminder si Senator Cheese kahapon kung sino-sino yung covered nito. Pero hanggang saan po ba pwedeng ipatupad itong Rule 18 o yung sub judice rule? Because I wonder, paano kung halimbawa ang senator judges nagsasalita sa loob mismo ng impeachment court at yung line of questioning nila parang leaning towards certain position? Well, dun sa halimbawa mo, kung talagang wala na sa lugar, at kapangyarihan at obligasyon naman ng presiding judge na sabihan yung kanyang kapwa senador na wala ka na sa lugar, pwede ba ibang tanong na lang? Pwedeng ganun eh. Hindi kasi niya ginagawa nung nakaraan. So maganda na nagsalita na siya, nag-issue na siya ng ruling tungkol dito. At maganda rin na it may be a bit late, but it's never too late. At maganda rin na ang pinupunan niya ay hindi lang yung mga abogado ng magkabilang panig, kasi sinama na rin niya at dapat naman kasi nasa rules yan, yung mga partido, yung nasasakdal, at yung mga kapwa niya senator judges. So kasama rin dyan yung mga testigo eh. Malinaw yung Section 18. So kung halimbawa dun sa sitwasyon na may pinuna na siya o may pinatigil siya na kapwa niya senador at patuloy pa rin, pwede niya magbunsod ng isang ethics complaint dun sa Senado. Meron silang committee, meron niyang sariling proseso. Yun ang magiging resulta for that senator. Pero attorney, ano po ba ang danger kung hindi naklaro ito pong Rule 18 ng senator judges ng impeachment court? Well, ang naging danger, at hindi lang danger, nakita na natin eh. Kasi medyo matagal bago nag-issue dito. Noon pa, di ba, pinapanukala na natin at iba pang nakakapansin na, or meron kayong Rule 18. Bakit lahat binaviolate? Yung Vice President, yung prosecution, your defense, at kung sino-sino, di ba? At yung mga, obvious na rin, yung mga senador. So, nakita na natin na nagkakagulo, nalilihis yung paghahanap ng katotohanan, dun na sa mga antics, komedya o kaya drama o kaya even action on the part of the stakeholders. So maganda, yun ang naging epekto. Humaba ang proseso, naging katawa-tawa, o kung minsan na-focus na dun sa mga palitan ng mga magagaspang o kung minsan makukulay ng mga language. So wala na dun sa objective, structured search for truth and accountability. So, pero nandyan, matagal na yung rule, noon pa yan. So, maganda na finally, nag-decision siya at prospective daw ang effect at meron ng very specific consequences. At hindi lamang ito base dun sa Section 18 ng kanilang rules, which is very clear, very specific, limited also. Yung mga abogado, pinapaalalahanan din sila dun sa aming Code of Professional Conduct and Responsibility and Accountability. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.